sa sinihan mismo. At ang ganda ng reaction ng mga audience. So, congratulations. Salamat. That's nice. I think, habang lang nanood ako ng CD, pinalabas ko yun. Maganda talaga reaction nila. Oo. Napansin ko lang, sa lahat ng ginawa nyo, pangarap ko ikaw, dahil may isang ikaw, tapos ito yung pinaka-comedy sa lahat. Diba? Yung mga nauna medyo may drama pa eh. Dito si Regine in so many scenes, hanggang dun sa pakantong ka naman, talagang nagko-comedy siya all throughout. And you have become a very, very fine comedian. See? Told you. Galing-galing mo naman. Sabi mo sa kanya. Kaya dapat mag-drama ka naman sa susunod. Hindi kaya ng powers. But thank you. Bakit hindi kaya mo yan? Kala mo yan. Kaya niya lang. Hindi ko alam. Tamad lang. Hindi naman. Wala akong masyadong huhugutan eh. Ganun. Yes! I-remind namin sila kung ano yung mga paghuhugutan mo. Sige. Nagdrama bigla. Sige, ang dinagan. Anyway, kaya Direct Joyce, tingin mo nabawasan ba or ano nangyari dun sa chemistry ng dalawa as a tandem? Yun nga, sa kanakanta ko kay Ethan. Pinapanood ko yung trailer kay Juday. Tapos sabi niya, itong dalawang to, meron talaga, sabi niya gano'n sa akin. So hindi ko po naisip yun until somebody na from the outside nagsabi nun. Pero na-realize ko na lang later na ako, pag nagde-direct pala ako ng Aga Regine, lalo na ngayon na 40s na kami. Ay, ewan ko sa inyo, ako 30s na. Check. At sinungaling na kami. Ang konti na lang na instructions ko. Parang, alam na nila. Bumalik na sila. Hindi naman gumaling. Parang, hindi na nila ako pinapansin. Ano po, mayroon na silang instinct together. Director sa set. Oo. Si Aga kasi po hindi nag-move on ang kanyang pag-ibig kay Regine noong 80s. Ay, 90s. Hanggang ngayon po. So grabe na yung rapport nila. Report. Opo, grabe na. Papunta na sa Airport na. Grabe. So wala kang pinaroblema nung i-resume yung shooting after... Alam niyo na po yan, ano po? Hindi pa namin narinig sa wala ka nung first lesson dito. So gusto ko coming from you, ano yung mga naging... Yung problema po namin before, yun pa rin po yung problema namin ngayon. Nung nag-resume kami, hindi na lang namin problema. And that is, dahil ito yung pelikula namin na may weight, may laman. So, yun lang po yun. Yun po yun pa rin yung problema, pero hindi na namin pinoblema. Okay na po kami. Okay na po lang. So, naremedyohan mo naman kung ano yung mga yun. Editor lang po ako, hindi ako Diyos. Hanggang ganun lang po yung kaya ko. Pero ano po, ang pinaka-problema namin nung nag-resume talaga kami, weather. Kasi nag-resume kami during the Habagat and the Helen. So, yun lang po yun. And sa kanilang dalawa, kasi parang yung, hindi ka ba nag-worry dun sa role mo, Regina? Parang yung you're advocating something like yung fixing, wala ka bang ganong apprehension? Baka isipin ng tao na si Regine, na fixer yung role mo, wala ka bang ganon? Wala naman. Kasi ipapakita naman din sa movie na later, at the end, magbabagong buhay na naman siya. Oo. Hindi lang masyado. Hindi. Meron namang may reason naman pati siya kung bakit siya naging ganun eh. Hindi naman siya basta na lang na-decide lang niya maging fixer. Si Aga, kasi nakita ko yung, hindi lang nakita doon sa trailer, parang make-up ba kayo yung color mo? Ni Tommy Abuel? Yes. Is that the reason why you don't want to take the part Anymore. Anymore. Kasi I took it once and then I failed. And doon ako kasi yung buhay ko na I give up. Parang okay na. Ano lang ang buhay ko. Basta kumakain na lang ako. Ganun. Uwi na ako sa bahay. Ganun lang. Trabaho lang. Ganun lang. Ang tatay ko, tsaka ako, humito ang
relasyon namin. Parang basta alam ko lang tatay ko siya. Tapos ganun lang. And then doon ang conflict. Yun ang conflict ko sa buhay ko. Until I meet this girl and it changes the whole scenario. So, Without me realizing it, kasi nga parang yung agos na to malakas eh. Malakas ang agos siya kahit pag kinala ko sa kanya, parang hindi ko na lang alam. At some point, bigla na lang kasama ko na siya. Parang nagugulta na ako na kasama ko na siya, mas minamando na yung buhay ko. Ganun lang. Pati lahat siya na. so naging positive influence sa iyo. Positive and negative. Kasi positive, akala ko naman masaya. Hanggang naman na huli, nakita ko yung pagka-control freak niya, no? Yung gano'n na siya. And at the end of the day, pag sinasabi ko, parang ang pinagmamalaki mo, di ba? Parang hindi ko kailangan yung pagkatao mo ganyan, di ba? Kasi fake ang buhay mo, hindi totoo, hindi gano'n, no? Parang kanikwento ko na hindi ko na yung pelikula. Ganun na naman. Can you identify with your role, Bridget, yung pagiging control freak? Medyo may pagka-OC din kasi ako eh. So, when it comes to work, especially pag concert, yun medyo dun lumalabas yung pagka-control freak ko. Pero hindi naman ako fixer. Yun lang pala yung pagkakaiba namin. Yun, medyo may siguro pagdating sa trabaho. Pero sa buhay ng asawa ko, parang nakakahiya naman i-control siya. Takot ko lang. Direk, anong naramdaman mo nung tumigil na buwisit ka ba? Na buryong? Nung Opo. sinel nung pelikula? Akala mo ba hindi na matutuloy? Hindi po. Never say die. Hindi. Never kong naisip yun. Naano lang ako po, pag sinasabi nila matutuloy, tas hindi matutuloy, yung momentum lang. Parang dami kong iniisip, dami mong gustong gawin, tapos hindi natuloy. Para bang sumuntok ka, tapos hindi mo tinamaan. Parang gano'n lang. Hindi lang nagkapiling. Oo, pero para mag-visit kay Regine, Aga, sa nangyayari, parang hindi ako mabot. Sige, after 3 movies ko yung sa Opo, 3 po. Third So, skill namin. share mo naman kung ano yung mga sakit ang ulo nilang binigay sa'yo. Magmula nung umpisa ko, yung first movie ko, Okay na lang. Kung ayaw mo na. and then yung first movie mas madaming sakit ng ulo ko. Like? Kay Aga. Hmm. Opo. Kasi di po ba late siya? Dati. Dati. Alam mo, Ayun na naman, babalik ka naman tayo dun eh. Opo. tapos na yung pelikula, kita mo naman. May na-late ba? Ang na-late yung pelikula. Oo, ayun. Ano Ganun lang, ba? ano lang. Walang personalan pa. Kaya minado naman po. Yes. And then, Si Regine po, nung mga times na yun, madami pa po siyang hindi gustong gawin ng mga time ng mga kabataan namin, no? Pero pag sinabi mo naman, pag sinalang mo na siya, gagawin din naman pala. Nga, sinasabi niya lang na na hindi ako pwede, hindi ko kaya to. Dami niya sinasabi hindi niya kaya. Kasi yung pala, kaya rin naman pala niya. maarte lang. Ewan ko, insecure. Si Aga naman po, parang bilang ang dami niyang award, tapos sasabihin niya sa akin na parang hindi niya kayang gawin itong eksena na ito. Kung hindi mo kaya, mas lalo hindi ko kaya, parang feeling ko ng mga times na yun. Naloka ka. Oo, naloka. Parang inisip ko rin, ang arte naman ito. Tapos, Tapos ngayon, may sarili-sarili. as they mature. As they mature at nagkaroon na ng weight yung namin, pelikula namin. Di ba? As they mature na-accept na namin kung saan, kung ano yung pelikula, kung ano yung kaya namin ibigay sa isa't isa. Tapos, go na lang kami ng go po. Go na lang ng go, tapos bahala na si Batman. Okay na. Opo. So, how would you describe their maturity now dito sa pelikula as an actors? Natuwa lang po ako na tinuloy nila tong pelikulang to. Natuwa lang po ako. Siguro, other than the commitment is because they really wanted it. Yun po yung pinaramdam nila sa akin. Nung nakita ko silang umarte na dalawa, yung pinaka-simpleng eksena, tas na-arte nila ng napaka-simple din. Sabi ko, they're back. Kahit hindi ko sila nakikinig sa actually, sila na po nag-direct. Honestly, si Regine tsaka si Aga ng mga later part ko,
Sila na po yung nag-direct ng mga eksena. Alam naman pala nila, hindi nila ginawa noon. Hindi po ako nahirapan. Ngayon po, tapos, ewan ko to si kakalo. Ano yun? Ano yung ginaloka mo? Eh kasi po, alam na nila yung gagawin nila ngayon after 3 years. Ngayon na lang pinakita. Opo, ngayon lang. Hindi direct mo pa uli sila. Apo? Hindi direct mo pa ba uli? Opo, sila po yung aktor at saka actress. Ha? Sinabi mo na sa ibang artista yun. No? Hindi po, sabi ko artista lang. Iba naman po yung artista at saka actor at saka actress. Na actor na actress na... Gusto, na pag nag-perform, nandun, may makukuha kung maganda. Tatahimik ka. Ganun, bilang director. Hindi yung pag nag-perform, kasi ganito eh, kakausapin ko pa ulit, lalagay ko sa isang sulok. Nahihirapan ka. May ginawa ka na artista ngayon. Madami po. Sino? Like who? Sa lahat po ng networks, GMA, TV5, tsaka ABS. Miss Regine, nahirapan ka ba dun sa linya mong pakanton ka naman? Naka-ilang take ka? Tapos nagkaroon ka ba ng hesitation to? Kasi parang ganda-ganda ng pagkaka-deliver mo eh. Ang lutong, di ba? Kasi sanay na sanay yung magpakanton. Bakit? Niluluto lang naman yun ah. Oh, 1 take lang yun. 1 take lang po. 1 take lang daw sabi ni Joy. 1 take lang po yun. Kaya ni Regine ibitaw lahat ko ng lines na gano'n. Na gano'n. Para iba yung ibig ko. Hindi, ibig ko sabihin, lahat ng barubal na lines, kaya mong ibitaw ng gano'n kalakas ng dating. Hindi ko alam kung compliment yun. Hindi ko nga rin alam eh. Si Aga po yung nireshoot namin doon. Kasi tawang-tawa. Ba't ka naman natatawa doon, Aga? Yung sa linya na yan. Hindi kasi naman din, di ba? Kasi si Joyce Bernat at saka si Regine Velasquez, may po silang magano sa shooting na pag may gusto silang makuha reaction sa akin, nagbubulat sila. Wala naman yun eh. Wala naman si So, hindi kasama dapat yun? Hindi So, ka, may- unaware ka lang siguro. So may close-up ako na biglang tsaka sinabi yun. Oh, pakagto ka naman no. Kaya natawa ka, napangiti ako gano'n. Tapos maraming eksena sa pelikula makikita niyo. Ang daming mga linya na parang saan galing talaga. Na nagbubulat ka na gano'n ka lang. Kaya minsan yung reaction ko parang nakagano'n ka, biglang makapatingin ako. Dahil, anong kaluhan sinasabi na bakit ito? Pero sila... Kasi hindi lang once sinabi ni Regine yun eh, di ba? 2 beses. You had to repeat it doon. Yeah. Kasakay ni Aga ng car. Pakagto ka naman ba? Talaga? Saan ka, di ba? Siya lang yun. Alam mo sinabi ko, Mario sinabi ko kay Regine Velasquez. Alcacid, nung unang press con. Sinabi ko sa kanya, alam mo Red, sabi ko, ikaw, magaling kang artista, hindi ka napapansin. Pero sa pelikula to, it's just right, sabi ko, na dapat mapansin ka rito. Dahil ang galing mo talaga rito. Ngayon ko nasasabihin sa kanya, ito talaga, sa buong pelikula, tingnan ko yung trabaho niya. Ang galing mo talaga. Thank you. Galing. Kung ka nagsasawa ka. Sige na. Ayan. Thank you, Aga. Ang next question po, next and last question na. Si Janice Gavida from Bulgar. Kasi palit tayo. Meron. Hello, ayan, para yung first question ko kay Aga. Kasi sa mga scenes nyo, obvious yung kilig, mararamdaman mo. Tapos sa tagal yung pagsasama ni Regine, nakailang movies na kayo. I'm just curious, diba? Of all the things, para connect sa movie, of all the things na alam mo about Regine, meron ba yung bagay na parang, ano yung naiisip mo na napapangiti kapag naaalala mo si Regine? What's this thing about Regine na nagpapangiti sa'yo? Pasok. Nakakatawa rin, alam mo, nakakatuwa. Siya na yung naging running guard na namin sa set. Na the whole time na nagpapakita ko sa kanya nun, umupo na, wala pala siyang alam. Na sinabi mo nga na feeling ko, akala ko na nainggap na siya sa akin, nasaktan siya, na gano'n. Yung pala, walang nangyari naman pala talaga. Naramdaman siya. So pag naiisip ko yung natatawa ko the whole time, na sinabi niya, dapat lang pala ang ginawa ko, isabihin ko na sa kanya yung direkta. Hindi ko kasi sinasabi, puro papuwarma lang. Akala ko nararamdaman niya, manhit pala to.
sarili mo. Pero yung alam mo tungkol kay Regine na nagpapatawa sa'yo, yung pagiging kikay ba niya, or... Hindi naman siya ganun. Hindi. Kaya nga makikita mo, kaya nga yung role niya rito, at siya sa totoong buhay. Hindi naman maating babae siya Regine, pero kita mo yung character niya rito. Malayo sa ginagawa niya sa tunay na buhay. So ano nakakapagpatawa sa akin? Lahat. Siguro yung pagkatawa niya lang. At masaya ako, naiisip ko ngayon, masaya ako na naiisip ko, na may asawa talaga siya. Yun, sir. So may panghihinayang ba? May panghihinayang ba? Siguro. Siguro. And then, yung ba parang, ano kaya, parang naisip mo ba na, ano kaya kung naging kami? Parang gano'n, may mga gano'n ba? Huwag na natin ang yun kasi hindi na baka din magiging pakinggan sa mga asawa natin yun. Diba? Masyado namang safe. Hindi naman parang ano lang, di ba? Parang hindi ka pwede manghinaya ako. Hindi ko pwede sabihin nakapanghinaya dahil siguro kung nangyari pa nga yan, baka hindi kami magkaibigan. So ngayon mas magkasama kami, mas magka-vibes kami dahil wala kami nag-relasyon. Gano'n? Diba? Bakit yung mga ex mo, nagiging friends mo din naman, diba? Oo nga. Ay, yes, si Hindi na ako sanay na tatanong ako tayo sa babae, no? Naninibago na ako eh. Okay, kay Regine naman. Regine, kasi marami ka rin namang naging leading man, di ba? Like si Robby, naging click din kayo, si Piolo. Pero yung kayo ni Robby, during the time na gumagawa kayo ng movie, parang masyado kayong close. Pero kayo ni Aga, hindi masyado gano'n. Yeah. Yung second movie, naging close na kami. Naging very, very close kami nung nag-movie. Nung nag-second movie kami. Eh, naamin ko naman yung first medyo. Hindi ko naiintindihan kasi nung mga panahon na yun. Pero yung second movie namin, we became really good friends. Ni Aga? Yes. Pero kanino ka mas close sa dalawa? Siguro mas close ako nga kay Aga eh. Kasi mas nakapag-uusap kami. Si Miss Gina pa rin. Kasi parang lagi sa mga movies, na mga comedy, talagang hindi kayo nawawala, no? Kay Juday, kay kung sakasakali, sa Lolo. At lagi po kayo nalalay sa comedy. At saan po kayo humuhugot? Kasi una kayo nakilala sa drama eh. Saan po kayo humuhugot? At parang masyado nyo lang kinakarir yung comedy para mag-click kayo sa comedy. Hindi, bilang personal ko, lukala ka rin ako eh. Kaya, basta gusto ko mag-comedy. Gusto ko makasama sa drama-drama. Yun. Acting ba? Yun. Wala naman po kayong pinaghuhugutan. Sa buhay, mga nakaraan, at saka yung mga kasama ko, nakakapunta ko sa kanila. Kasi sila rin, sa set, mga kalog-kalog din. Kaya, nakakatuwa nga at nakakasama nila. Sa Viva, pinuha ako. At least, big-screen naman ako ngayon. Thank you, Nita. Thank you. Thank you, Ate Janice. And with that, we would like to thank everyone for coming. And let's hear the cast parting shot. Starting with Miss Gina. Nauna, nagpapasalamat ako sa Viva Films, kay Costic, kay Miss June Rubino, si Hamil, at pinagkatiwalaan na ako muli na makasama ako sa pelikula nila. At saka si Regine, ang kasama ko, si Aga. Napaka-love ko yung dalawang niya kasi kampante ako sa kanila. Thank you so much. At saka si Direk Joyce, makakasama ko muli. Salamat. At sa inyong lahat, salamat sa pagdalo nyo ngayong tanghali. Ito naman po tayo. Thank you po. Thank you, Miss Mel. Salamat po sa pagpunta and sa suporta. Kanina pinuro nilang ni Aga si Regine, pero I just have to say na when I was viewing yung crashes, there's one scene na sabi ko, Aga, na-intab uli ako sa dimples mo, hindi ka lang uli dimples. It was the scene of Aga, it's the conversation of Aga with Tommy Abuel. For that alone, parang magbabayad ako ng pelikula na
talaga, sorry hindi nagbabuhat. Pero ang galing-galing ni Aga, parang napanganga ako, napaiyak niya ako. Alam mo yung, naisulat ko na, alam ko na, na-shoot ko na, napanood ko noon. After 3 years, pinanood ko, naiyak ako. Basta naramdaman ko si Agang sobra. Yun lang. Directed by. Yun. Oh. Hindi ko po alam kung maganda yung pelikula namin, pero masaya. Sana lang po, tulungan nyo kami, magsabi sa mga tao na bigyan ng chance na panoorin ng Of All the Things after, kahit naubos na yung pera nyo sa The Mistress, pwede po bang, maglabas ulit ng pera para dito sa pelikula Of All the Things. Of course, direct ko lalabas sila maganda yung movie. Si Aga, yung tandem po ni Aga at ni Regine, walang kupas, rumurok lang. Umayat, tumabas na Purok lang. Ayun. Thank you again everybody for coming today. Thank you for your support. Sana po tulungan nyo kami na promote ang Of All the Things. Kahit after 45 years, promise maganda talaga yung movie. So thank you everybody for coming. Ako salamat. Direct Joyce Bernal, pangatlong pelikula natin to, Regine Velasquez. Gusto ko lang malaman nyo na ako ay masaya talaga. Na nagkaroon ng gantong grupo na ito. And I will forever be again grateful to all of you guys, sa press, and Sir De Rosario, maraming salamat sa mga ganda mong sinusulat na storya. At pasensya na po sa inyo rin kung nagkaroon ng delay ng unang taon. At pinagsisisiyan ko po yun, but then, nagkaroon ng delay. And then I realized we were filming again this year na napakasaya ng pelikula namin. So, it's never too late. So, abangan po September 26, yung pelikula namin. It's nice to be, it's nice to work with all of you. And I look forward to the next couple of years. Sa next movie natin. Yes.